Construction with several units ready for turnover. Grand opening of Severan Regional Mall on December 2010. For particulars, call Marketing Management, RGV Real Estate Center Incorporated, 286-7527, 286-7567. Owner-Developer, Severan Neo Calapan Development Corporation. Model units available for viewing or log on to www.rgvcenter.com. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, sa kabila ng paulit-ulit na paalala ng Department of Education sa polisiyang no collection policy ngayong pasukan, na mahigpit na pagpapatupad nito kung saan ilang mga magulang ang nidismaya di umano dahilan na rin sa sapilitang paniningil sa kanila makapagpa-enroll lamang ang kanilang mga anak. Ayon sa ilang magulang na nakapanayam ng Newsline team, dahilan na rin sa kahirapan at walang regular na pinagkukunan ng kabuhayan. Napakahirap para sa mga katulad nilang halos igapang na nila at ipangutang makapag-aral lamang ang kanilang mga anak, kung kaya't nadismaya sila at nalungkot dahil sa mga bayaring hinihingi sa kanila makapag-enroll lamang. Medyo ako nahirapan kasi yung hindi ko inaasahan na dapat babayaran na nung nakaraan pa ay siningil ngayon dahil palibasa wala naman sa budget ko at ang pinag-ipunan ko lang ay itong enrollment ngayon. Nangagkulang ako sa pera, hindi ko kinaya. Ngayon sa katunayan, para lang maipasok at makapasok ang aking anak, kahit kami naghihirap, nangutang ako ng binayad ko sa computer na 2 taon. At saka yung enrollment na 300 plus, kaya ang binayaran ko ay nasa 1.8. Nirereklamo ko yung computer, hindi naman po nagagamit yung lagi ng aking anak. Bakit lagi sinisingil sa amin? Pabigat po sa amin talagang computer na yan. Pero pinilit ko pa rin pong bayaran yun dahil hindi po kami makapagpa-enroll. Sabi po sa amin, hindi daw po kami makakapagpa-enroll. Pag hindi namin binayaran yung 1 taon na utang namin, nahihirapan ho kami dahil sa hirap ng buhay namin. Tapos ganun, sasabay-sabay nila ang singil sa amin. Kung baga, halimbawa, yung pala ganun din babayaran namin. Dapat noon pa, siningil na nila at hindi naman nila inabot sa doble ko ngayon. Sa teacher na yun, may utang ang bata, hindi pipirma ng clearance. Ngayon, hindi naman nila ibibigay ang card hanggang hindi na po kumpleto ang pirma ng clearance. Mayroon pa akong utang sa computer at saka sa pa-enroll. Bali, kulang-kulang 1,000 din. Binabayaran namin sa JJ. Dapat naman hindi naman ganun kasi nga may balance, may utang pa kaya lang kompleto ng babayaran niyo. Bago ibigay sa iyo ang card. Sabi ko nga, ma'am, ba't doon sa Maynila, public school doon sa amin, sa Caloocan, walang binabayaran ng ganito na computer. Walang PTA lang. Dito nagtataka ako bakit may bayad dito ganun kalaki. Saka yung utang may enrollment pa. At saka yung nagdaan dapat PTA lang. Diba? Makikiusap kami, kung hindi papayag, hindi ba makapasok eskwela namin? Ayaw nila ibigay yun, anong gagawin namin? Hindi mo namin pwedeng pilitin yun. Pero kung papayag sila na hindi muna kami tsaka na muna namin babayaran yung balanse namin, makaka-enroll. Pero babayaran pa. Dahil na rin sa ang card ang pangunahing rekisito sa pagpapatala, ilang mga magulang na tumangging humarap sa aming kamera ang nagsabing hindi lamang ito ang hindi binibigay kapag ang isang estudyante ay hindi nakapagbabayad ng bayarin. Bagkus maging ang mga diploma ay hinohold rin umano na dapat anila hindi ganito dahil pampublikong eskwelahan ang pinapasukan. Sa kabila ng mga usaping ito, bagamat hindi sakop ng kanyang dibisyon, ayon naman kay Oriental Mindoro Schools Division Superintendent Dr. Estrelita Dolor, walang regulasyon ng DepEd na hindi pagbibigay o pag-hold ng anumang school document gaya ng card ng isang estudyante at alinsunod na rin anya sa bagong DepEd order ang sino mang lumabag sa panuntunan nito ay maaaring patawa ng kasong administratibo. Hindi isang regulasyon na bawal ibigay ang anumang school documents ng mga bata. Walang karapatan ang sino mang guro o principal na i-withhold ang anumang papeles ng mga bata, lalo na ang report card, para hindi maka-enroll ang bata sa susunod na taon. Ito ay isang malaking pagkakamali. At ang mga magulang, huwag po kayong matakot na kayo ay humarap, magsalita, at kung hindi po kayo pansinin ng inyong principal o ng school head, dumulog na po kayo sa tamang dapat ninyong puntahan
ang superintendent po ninyo. At ang tanggapan po namin mga superintendent, kahit anong oras ay bukas po iyan. Ngayon, sangayon po sa, ito po yung katapos ng DepEd order, pinakambago, ulitin ko po mga magulang, kung sino po kayong nakikinig, pwede po ninyo itong i-download din sa internet, kung kayo po ay meron. Kung wala po, pwede kayong pumunta dito sa aking opisina at humingi kayo ng kopya. DepEd order number 65, series of 2010. Ito po yung pangalan nito. Kasi ang nakalagay po dito, lahat ng mga naunang issuances na laban dito ay repealed na. Ibig sabihin wala na, bisa. Ito na po yung pinaka-mabisa para sa taong panuruan ito o school year. Ngayon, ang nakalagay po rito, any violation. O, ibig po sabihin, kung kayo ay magpa-violate, kung sino man ang lalabag dito, any violation of this order and DepEd order number 19, series of 2008, by any school official or employee shall be strictly dealt with administratively. Ito po yung isang DepEd order, dapat sundin, at ito po ay may karampatang kaparusahan sa sino mang hindi susunod dito. Sa naging panayam naman ng Newsline team kay JJLJ MNHS Principal Dr. Donato Bueno, nilinaw nito ang naturang issue hinggil sa umano'y pangongolekta sa kabila ng enrollment period, gayon din ang hindi pagre-release ng school documents gaya ng card. Ang paaralan ay hindi nangongolekta ng authorized contributions. Lalo pa nga at meron DepEd order number 65 series of 2010 na hindi kami pinapayagan na mangolekta during enrollment. Sa kasalukuyan, hindi din kami nangongolekta ng mga dati nilang accounts sapagkat ito po ay nasasaad sa DepEd order na ito. Kaya lamang po ay may problema tungkol sa pagbabayad sa computer. Ang amin pong computer ay may private provider na sila po ang nagtuturo at sila din po ang nangongolekta. Ang paaralan po ay hindi kasali o kasangkot sa pagtuturo at pangongolekta ng computer fee. Subalit, napakahalaga naman po sa kasalukuyan ang computer education sapagkat yun nga pong private school ay meron ng grade 1 pa, may computer na. Ay ngayon po ay masyado nang mabilis ang pag-unlad ng teknolohiya. Kaya kung ang high school ay hindi makakapag-computer, masyado pong mahihirapan ang aming mga mag-aaral pagdating ng kolehiyo. Tungkol po sa computer collection, ay napakabait naman po ng Lemery Colleges, yung atin pong service provider. Kung kayo may problema, lumapit lang kayo sapagkat pwedeng mag-promissory note sa kanila. Kung kailangan talaga at kailangan maka-enroll, pwede pong lumapit sa kanila sapagkat yun po ang aming ginawa.